For today ay nasa lesson 6 na tayo. So, nasa ano na tayo? Almost. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating pagsisid. Sumisisid, no? Pagsisid at pagsasaliksik sa salita ng Panginoon, sa pag-aaral ng Panginoon. Nag-enjoy ba kayo? Sa ating ginagawa? Na-enjoy nyo yung ginagawa natin kahit na minsan masyado na tayong nag-spend ng time dito? Wala na kayong time sa mga baby loves, mga ganon? Wala naman? Wala. So, lahat tayo nag-enjoy kasi marami naman dito walang baby love. Aray. Aray ko. And mahalaga po yung ating pag-aaralan ngayon kasi noong mga nakaraan ay pinag-aaralan natin kung bakit kailangan natin mag-repent, the importance of repentance, no? Kung bakit dumating si Jesus Christ para sa atin, is to save us. Sabi nga kanina, di ba? God sent His Son as a Savior, as a sacrifice, as a substitute. Di ba? So, madaming bagay o kaparaanan ng Ama, no? O dahilan ng Ama kung bakit niya dinala ang anak. Pero, ang pinakadahilan kung bakit niya dinala si Jesus o binigay si Jesus talaga ay para ikaw at ako ay maligtas eternally. Kasi ang kaligtasan, hindi porke tinanggap mo si God, si Jesus, wala. Hindi ka naman nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi ka naman lumalago sa Panginoon. Tama? So, ang paglago na, ang kaligtasan natin ay partiyan ng paglago natin spiritually. Tama? Kasi isipin mo, pupunta ka sa langit, wala ka namang alam salita ng Diyos. Tingin nyo, tatanggapin sa langit yung mga walang alam salita ng Diyos. Tingin nyo, si Lord lang nakakaalam. Pero alam nyo ba, isa sa part yan ng ating, tawag dito, yung paglago sa Panginoon, no, na matuto tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, I thank God kung hindi kayo naboboring sa ating pag-aaral. No, kasi as much as possible kami ni Brother Stephen, ginagawa namin na kahit papano hindi nakaka-boring, di ba? Papatawa kami ng mga corny. Kasi doon natatawa ang mga tao sa totoo lang sa corny. Tama? O, tamo si Kuya Doms talaga natatawa pag... Ayan, so pag-aaralan natin yan, lesson 6, salvation by grace through faith. Ayan. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kanina nabanggit ni Brother Stephen, what is the difference between gift and reward? Kanina sabi niya, ang gift ay yung ating salvation. So pag sinabing gift at ito ay salvation, ibig sabihin, effortless. Wala ka ng effort doon. Pero pag sinabing reward, kaya ka binigyan ng reward because you exert effort. Okay? Kaya difference yan, pero kailangan natin. Tama? Kailangan natin ng gift galing sa Diyos, which is our salvation, and we need our reward dahil may ginawa ka para kay God. Ganun lang kasimple. O, bakit may hello kayo? Kasi may effort kayong ginawa. Tama? Tama? Kaya yung kaligtasan natin, ang sabi dito, ito ay gift of God. Regalo ng Diyos yan. So kahit hindi ka magsalita, kahit wala kang, tawag dito, wala kang sinagot, wala kang maisagot sa mga tanong sa'yo, yung salvation na yan ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay God. Amen? Amen. Okay. Meron tayong objectives. Una, to understand that salvation is given by grace and that no one can boast about His good works. Bakit laging binabanggit to ng Bible, no? Bakit pagdating sa salvation? Kasi ayaw ng Bible o ayaw ni Lord na magkamali tayo sa bagay na to na kaya ka naligtas kasi mabait ka. Na kaya ka naligtas kasi wala kang kaaway. Sino walang kaaway dito? O, di ba? Lahat kayo may kaaway. Walang tumas eh. So, hindi ka naligtas dahil ikaw ay mapagbigay. Di ba? Hindi ka naligtas dahil tawag dito,
Hindi ka na naligtas dahil mabuti ka sa trabaho mo, di ba? Sa kapitbahay mo, hindi. No? So yung salvation na yan, dahil yan sa grasya ni Lord. Again, wala kang effort dyan. Ang effort mo lang is yung para sa reward. Amen? Tingin nyo, bakit ba tayo binigyan ni Lord ng kaligtasan? Bakit kaya inalaw ni God, ni Father, na ibigay ang kanyang anak para maligtas tayo? Sige, you can raise your hands. Okay, Ira. Because God love us. Dahil mahal tayo ni God, kaya niya tayo binigyan ng kaligtasan? Okay, ano pa? Sa tingin nyo, bakit kaya binigyan tayo ni Lord ng kaligtasan? O ba't tayo nagkaroon ng kaligtasan? Sige po. Walang maiya. Sige, Kuya Josh. Mic. Saan ba isa nating mic? Ito. Para naririnig saan. Pakibigay. For us to be saved, have guidance from Him, and have protection po. Okay. Tama. Very good. Dahil ayaw ni Kuya Josh mapunta sa hell. Di ba? Ano yung mga bagay na sa tingin nyo naging dahilan para iligtas ka ni Lord? Tingin mo, bakit kaya tingin mo iniligtas ka ng Panginoon? Tanong na sa bata lang to. We're important to Him po. Sige, hawakan mo lang yung mic, ha? Di ba? Ano ba dahilan talaga kung bakit tayo binigyan ng kaligtasan ni Lord? Dahil tinanggap mo siya. Di ba? Wala tayo ibang gagawin kundi yung pagtanggap mo lang sa Panginoon. Pag di mo ba tinanggap, hindi naman porket sinabing it is gift yung salvation natin, hindi porket sinabing libre yan, ay bibigay na kagad ng Diyos. Hindi. May gagawin ka pa rin. Ang sabi doon, yung tanggapin ng Panginoon. Amen? Kaya wag natin imali ng pagkaunawa yung gift na yun o libre. Paano yung mga addict dyan, di tumanggap sa Panginoon, nagpapatuloy sa kawawaan ng buhay nila dyan? Diba? Gusto ni Lord na maligtas sila, pero kailangan may gawin sila. Tama? Yun yung tinatawag na genuine na paghingi ng tawad. Ibig sabihin, pag genuine, totoo yung paghingi mo ng tawad sa Panginoon, hindi mo na kailangan balikan yung mga bagay na yun. Amen? Amen ba? Ayan. So, napakahalaga yan, no, na maintindihan natin na yung mga bagay na yan na ginagawa natin para sa Panginoon. No, ngayon na meron tayong kaligtasan, the only thing that we can do or that we should do for the Lord is to glorify God. Lahat ng gagawin nating bagay, kailangan, yung effort natin, kailangan mabigyan kaluguran ng Diyos. Ngayon, kung yung effort o yung ginagawa mo, tingin mo okay na yan, satisfy ka na dyan, you might ask yourself kung talaga bang ito ay the best na para sa Panginoon. The best na ba yung binibigay natin kay God? The best na ba yung effort na yan? Tanong niyo yung sarili niyo, guys, sapat na ba yung effort na yan na binibigay niyo sa Panginoon? More. Siguro tingin ko, kailangan natin ng more pa. More. Sabi mo nga sa katabi mo, more. Yan, more. Kasi sabi dyan, apart from the grace of God, you cannot be saved. It is the kindness of God. O hindi yung kindness mo, ha? It is the kindness of God for you that compelled Him to offer His Son as penalty for your sins in Christ. The grace of God is fully expressed. Your rightful response to the goodness of God is just to believe His saving work. This understanding of God's grace and your response of faith creates the correct perspective from which we can understand that salvation is all about. Have you ever thought that you can earn your way to heaven? Ito, by your good works? Okay? What are the factors that condition your mind to believe that is impossible? Ibig sabihin, meron pa ring mga tao talaga na nagkakaroon ng ganitong kaisipan. Diba? Na kaya ako naligtas kasi mabait naman ako. Mabuti akong tao. Di nga ako nagmumura eh.
Di ba? Hindi ako umiinom, wala akong bisyo. Di ba? So, ibig sabihin, meron tao pa rin na nagkakaroon ng thinking ng ganito. So, ito yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng discipleship o pag-aaral. Para mas maunawaan natin na may mga bagay na nag-i-exist dito sa mundo na against talaga sa tinuturo ng Diyos. Kaya maging aware tayo. Actually, ang pag-aaral natin, it is awareness eh. Kasi gaya din na sabi ni Brother Stephen, uso na AI ngayon. Diba? So, lahat na pwedeng ipekiin. Tapos yung tawag dito, yung outcome pa, ang ganda, di ba? Mas maganda yung AI eh. Parang totoo talaga eh. Di ba? Actually, pag hindi mo nagamit ng tama yan, pag di ka aware, wala kang discernment, pwedeng gamitin ng kaaway sa buhay mo yan. Di ba? Kaya maraming nadideceive kasi hindi sila aware. Kaya isa sa bagay na kailangan nating matutunan is to be aware of the scheme of the devil. How does the Bible define faith? What two things describe the condition of having faith? Okay, Hebrews 11 verse 1 sabi dyan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about we do not see. Yung pananampalataya daw, ito daw ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang pananampalataya pala ay ito yung isang bagay sa buhay natin na kahit hindi mo nakikita. Parang simple lang, simplihan natin. Sino dito nakakita na sa Diyos? May nakakita na dito sa Diyos? Joshua meron, pero si Diyos wala pa. No. Hindi nyo pa nakikita si God. Hindi nyo pa nakikita si Jesus. Tama? Gusto nyo? Ha? Gusto nyo pa makita? At saka na lang. So, ibig sabihin, tignan nyo ha, hindi nyo pa nakikita si God, hindi nyo pa nakikita si Jesus, pero naniniwala kayo. Tama? Yan yung pananampalataya na sinasabi ng Bible na ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi nakikita. That is faith. Kaya yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay mo, ngayon pa lang sampalatayanan mo na. Di ba? Kasi hindi mo pa naman nakikita yan eh, di ba? Kasi habang ikaw ay nananampalataya, ibig sabihin, naniniwala ka na may gagawin ng Diyos. Amen? Kasi yun yung faith, na naniniwala ka na may gagawin ng Diyos. Now, what is the requirement to please God? Why is it impossible to please God without this requirement? What should everyone who comes to Him believe in? What awaits those who earnestly seek God? Sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Kung wala daw pananampalataya, hindi mo daw mapiplease ang Diyos. Okay? Because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Okay. Ang sabi dyan, He will give reward those who, basahin niya natin? Earnestly. Pag sinabing earnestly, masigasig. Di ba? Ibig sabihin ng masigasig, tuloy-tuloy. Consistent. So, hindi lang pala mapiplease natin ng Panginoon sa pag-attend ng lesson 1. Please ko, Lord. Lesson 2, wala ka. Lesson 3, umattend ka. Lesson 4, wala ka. Lesson 5, umattend ka. Lesson 6, wala sila. Di ba? Kaya alam nyo, ang reward para lang sa mga taong masigasig. Ang reward para lang sa mga taong masisipag na gumagampan ng gawain nila para sa Diyos. Where does your salvation come from? Can you earn your salvation by good works and boast about your own efforts? Why?
Sabi ni Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 again, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Next question. Who redeems and forgives you from your sins? Sino nga ba nagpatawad sa mga kasalanan mo? Si Lord. So hindi yung pagdadasal ng 10 Ama Namin, 5 Baginong Maria, diba? 5 pagsisisi. Kahit ulit-ulitin mo pagsisisi na yan, kung pagtapos mo magsisi, bumabalik ka na naman, magsisisi ka na naman. Ang bandang huli, sisisi ka talaga. Diba? Sino nakaranas noon? Elementary days. Communion, diba? Yung may mga kumpisal kay Father. Father, okay anak, anong ipag-kumpisal mo? Diba? So sasabihin mo lahat ng kasalanan mo kay Father. Ngayon si Father naman, kung pagdasalin tayo, kala mo siya nagbibigay ng kapatawaran. Manalangin ka na 10 Ama Namin, 10 grabe naman Father, para sila dadalawa-dalawa lang yung pinagdadasal nila, ako 5-5, 10. Ganun kabigat kasalanan ko, Father. Yeah? So, what is the reason why He redeems you? Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 7 to 8, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding." Okay. Punta na tayo sa instruction. Understanding grace and faith. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, again, "For it is by grace." Pag sinabing grace, ano ba yung grace? Sa Tagalog, habag? Habag, tama, habag. Ayan. "You have been saved through faith. This is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Okay. Through Jesus Christ, salvation has been provided to you by God. Jesus Christ is God's grace revealed. He is the perfect expression of God's love for you. Tignan nyo to, guys. Sabi dito, through Jesus Christ, salvation has been provided to you by God. And Jesus Christ, sabi dito, is God's grace revealed. He is the perfect expression of God's love for you. Kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay natin, look at this. He is the expression of God's love. Pag meron ka ng Kristo sa buhay mo, dito pa lang maunawaan mo na mahal ka ng Diyos. Kahit na ulam mo tuyo. Kahit na minsan ulam mo, asin na lang. Bonus na pag kami mantika at saka toyo. God loves you. Amen? Kasi you have Christ in your life. Diba? Because yung expression pa lang na ikaw ay may relasyon sa Diyos, napakalaking bagay na yan para maunawaan mo na mahal ka ng Diyos. However, you must respond by believing Him in His death on the cross and His coming to life and His coming back to life as the only means for you to be saved. Okay. Now, sabi dyan, grace is an unmerited favor shown to you by God. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 10, "So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God." Verse 9, "He saved us and called us," ano daw? "He called us to, not because of anything we have done, because of His own and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who was destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel." Immortality. Yeah. Sorry. Brought life and immortality to light and through the gospel. Okay, now the question. Do you think
you deserve all goodness that God has shown you. Ito nga, sagutin nga natin to. Sige. Sino pwedeng sumagot? Do you think you deserve all the goodness that God has shown you? Baka mamaya si Kuya Josh na naman sumagot eh. Sino? Para maiba namang muka. Do you think deserve mo ba yung goodness na pinapakita o binibigay ng Diyos sa'yo? Sino? Sino yung next sumagot? Sino? O, sige na. Ayan. Sige, sagutin natin, no? Do you think deserve mo ba? Deserving ka ba sa goodness na yan? Di mo tatayo. Upo lang ako. Technically, we don't deserve kasi with our sinful nature, sinful ways nung pinanganak tayo. But because of His love shown in the cross, ayun, He did it for us because yun, meron siyang tinatawag na sacrificial love towards human, towards His creation. Yun po. Palakpak naman pag may sumagot. Diba? Sino pa? Last. Sino pa? Nasaan na ba yung hello ko? Ibigyan natin ng hello to. Hello? Ay, nung may hello, nagtaas na kamay. Asan na yung hello dyan? Ayan, bigyan natin si Nicolay. Sino pa? Oh, si Ira, to magandang tanong. Si Ira daw siya sasagot. Para may hello. Do you think you deserve the goodness that God has shown you? For me po, hindi. Kasi, tama si Kuya Nicky kanina na, pag tao kasi, madali tayong matukso sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Ayun. Parang, kunyari ngayon mag-church, tapos, yung environment mo na nakasanayan, madali kang ma-tempt na gawin ulit yun. Ayun. Kaya hindi po. Tama. So, now, dahil alam natin na hindi tayo deserving dun sa goodness na ipinapakita ng Panginoon sa atin. Again, even we don't deserve all the goodness that God has shown us, pero ipinakita niya pa rin yun at pinaranas niya sa bawat isa sa atin. Praise God for that. Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Sabi dyan, grace is God's unmerited favor. It is unmerited because you do not deserve it. Even if you were still sinners, God looked upon you in love and has forgiven you. Grabe yung grace ng Panginoon, no? Tinitignan tayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Diba? Pinatawad tayo kahit na pasaway tayo, matigas ang ulo natin. But without this act of God, you will never receive His forgiveness. Will never be restored in your relationship with Him. But why salvation an act of God's grace? Because God loves you that He gave His Son for you. Because all men have sinned, no one is deserving to receive God's pardon. Yet God expresses abundant grace when He offered His Son as sacrifice for your sins. Diba? So, imagine niyo, no? Diyos na siya. Siya na yung Panginoon natin. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Pero again, He is willing to sacrifice, no? Willing si God, no? Na isacrifice yung kanyang anak, no? Para sa iyo at para sa akin. Diba? Natutuwa ba kayo doon? Na kayo ay, kumbaga, sabihin natin, ang papangit na ng ugali nyo, pero inibig kayo ng Panginoon, pinatawad kayo ng Panginoon, pero yung pinakamaganda doon, binago tayo ng Diyos. Amen? He transformed us. But the question is, nag-transform na ba talaga tayo? Nag-transform na ba tayo? Baka transformer lang tayo. Nagtatransform pa samantala, babalik mamaya. Di ba? Sabi dito, nawala ako. Christ loves you
that He gave His life for you. Pakinggan niyo to. Christ's obedience to the Father caused Him to offer His whole life for you. Yung pagsunod daw, yung pagiging masunurin, yung obedience ni Christ sa kanyang Ama, ito daw yung nag-cause kay Jesus Christ na ibigay yung kanyang buhay na walang pag-aalinlangan para sa'yo. Nagdalawang isip ba si Jesus Christ na ibigay yung buhay niya para sa'yo? Hindi. He offered His whole life for you. Kaya alam niyo mga kapatid, ano yung maganda? Your obedience to Jesus Christ cause you to offer your life, your whole life, for Him. Dapat vice versa. Kung si Jesus Christ naging obedient sa kanyang Father, dapat tayo as a son of God, that we claim that we are the son of God, we are the children of God, your obedience or our obedience to Jesus Christ, dapat it will cause us to offer our whole life. Kanino? Kay God. Amen? Huwag tayo maging unfair kay Jesus. Pag sinabing yung offer natin, yung whole life natin, dapat walang reservation. Amen? Dapat wala ka nang itira. Kasi alam mo, pag yung buhay mo, yung pag-offer mo sa Panginoon ng buhay mo, kahit may 1% dyan na natira, I will tell you, yung 1% na yan, maging 5%, 10%, hanggang sa bumalik ka na naman doon. Kaya hanggat maaari, as much as possible, no, na ibigay natin yung buhay sa Panginoon, wholeheartedly, our whole life, walang reservation. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na mag-reserve. Bigay mo na lahat sa Panginoon, pambihira naman. Magre-reserve ka pa ba? Diba? Si God nga eh. Diba? Wala na siyang ni-reserve. Diba? Wholeheartedly, ibinigay niya yung buhay niya. Ibinigay niya yung sarili niya sa mga makasalanan. Diba? O sige, gawin niyo na yung gusto niyong gawin. Diba? Nung siya isuhulihin na ng mga sundalo, sinabi niya ba, o teka, nasaan yung warrant of arrest niyo? May warrant of arrest ba kayo? Ano bang kasalanan ko? Walang ganun eh. Ano sabi ni Jesus? Gawin niyo na yung pakay niyo. Hindi siya nag-resist. Diba? Hindi siya bakit yung pag ginagawa niyo sa akin, wala akong kasalanan. Diba? Wala akong kasalanan. Si Jonas yun. Siya ulihin mo. Hindi eh. Ang sabi niya, sige na. Gawin niyo na yung gusto niyo. Gawin niyo na yung pakay niyo. Kaya nung tinatanong siya ng mga pare, totoo bang ikaw yung sinasabing Misaya? Ikaw ba yung tinatawag nilang Kristo, tunay na Misaya? Ikaw na may sabi. Nakita niyo paano magpakumbaba si Jesus Christ? Ikaw na nagsabi. Diba? So as a return, dapat sa Panginoon, no, maging obedient din magkaroon din tayo ng obedience sa Panginoon. Pwede ba yon? Na maging masunurin tayo kay God? Opo. Sabi mo yan. Kailangan yung pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid, again, intentional. Intentional moves nga tayo di ba? So, dapat yung pag-obey natin kay God, intentional din yan. Hindi yung sometimes, somewhere down the road. Sometimes, di ba? Do you think required ba yun, no? Na i-offer ni Jesus Christ yung kanyang life para sa'yo? O mandatory ba yun? O tingin mo, yung question ko mali. Do you think required ba na ang buhay mo i-offer mo kay Christ? Required ba yun? Mandatory ba yun? Tingin mo. Pinilit ka lang. Kasi sabi ni Pastor, i-offer daw yung buhay. I-offer ko. Nandun sa kalsada, hindi ganun, no? Sige, ito na yung buhay ko, kunin mo na. Sige. Do you think required ba yon na i-offer natin ang buhay natin sa Panginoon? I think hindi man ni-require yun ng Panginoon na i-offer mong buhay mo.
as your personal decision in your life, bakit mo ba tinanggap si Jesus? Bakit mo ba pinagsisihan ng mga kasalanan mo? Kasi gusto mo ialay yung buhay mo kay God. Dahil gusto mo na si Jesus Christ yung masunod sa buhay mo. Tama? Kasi part yan ng obedience natin kay God, yung pag-offer ng life. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ang sabi doon, offer your life as a living sacrifice. Ang sabi doon, holy and acceptable to God. Yung pag-aalay ng buhay natin, dapat daw, ito ay acceptable and holy. Amen? Dapat ito yung karapat-dapat na pagsamba natin kay God. Yung pag-offer natin ng buhay natin. Kaya sinasabi ko, na kahit 1%, dapat wala kang reservation. Kasi yung pag-obey natin kay God, part yan ng pagsamba natin sa Kanya. And you know, what is the reason? Ba't di mo ma-offer yung buhay mo kay Lord ng buo? Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of the world. Why? Kasi, ayan yung maghihinder sa'yo, ayan yung magiging hindrance sa'yo para hindi ka makapag-offer ng life kay God. Para hindi ka makapag-offer ng buhay mo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, but be transformed by renewing of your mind. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, transform daw, transform. Kaya hindi tayo makapag-surrender ng whole life, ng buong buhay natin kay God kasi may reservation. At yung reservation na yon, yung umahad lang na yon, yun yung kamunduhan, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, be transformed. Be transformed by renewing of your mind. Dahil sa mind mo, manggagaling ang tunay na pagbabago sa buhay mo. Pag hindi mo binago yung way kang mag-isip, ganun ka pa rin mag-isip nun, di ka talaga mababago, kapatid. The way you think, the way you pray, no, the way you live every day in your life, dapat baguhin mo kung hindi nakalulugod sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos, acceptable and holy. Amen? And when we renew, no, by renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kaya naman pala hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita kalooban ng Panginoon eh. Hanggang ngayon, hindi mo nakikita yung perfect will ni God eh. Kasi wala ka pa ng Romans 12:1 eh. Lalo na Romans 12:2. Paano ka magkakaroon ng 2 Corinthians 5:17? Amen? Amen ba? Gusto nyo laging Matthew 6:8? No? Gusto nyo? Alam nyo yung Matthew 6:8? O, hindi nyo pa mahingin kay God, alam nyo na yung kailangan nyo. Yan, mga gusto nyo, di ba? Pero pa 2 Corinthians 5:17, pass. Romans 12:1, pass. Lalo yung Romans 12:2. Amen. Now, sabi dyan, salvation is a gift. Just as gifts are freely given, God gave His Son to you without reservation. Ang sarap, no? Ang sarap sa pakiramdam na kahit sabihin na ibang tao patapon na yung buhay mo, walang kwenta na yung buhay mo. Pero sa Panginoon mahalaga ka. Pinag-alayan ka niya ng buhay. Amen? Kaya pag sinabihan kayo ng nanay niya, ikaw talaga wala kang kwentang anak. Sabihin mo, hindi. I am precious. Precious ako sa harapan ng Panginoon. Huwag niyo naman hayaan na sabihan kayo ng magulang niyo. Kaya lang naman kayo sinabi ng magulang niyo, wala kayong kwenta. Baka wala talaga kayong ginagawa sa bahay niyo. Wala ka kayong kwenta. Diba? Kaya mga kapatid, sana ito ay maging inspirasyon sa inyo at unti-unti ay
mas makita natin yung magandang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Now, if salvation is a gift from God, why is it... Sana ba? Ayan. If salvation is a gift from God, why is it that many people think that they can earn it? What good work do most people try to do in order to earn salvation? Okay. Next. Ayan, next point. Next slide. Faith is your response to God. Okay. Nung tinanggap natin si God, no, sa buhay natin, no? Kasi from being sinners, 'di ba? Hindi natin kilala ang Panginoong Hesus. 'Di ba? Paano dumating sa buhay nyo na nakapag-decide kayong kumilala kay God? Ano yung nag-udyok sa inyo? Ano yung nagtulak sa inyo? Na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kumilala kay God. May nagtulak ba sa iyo? Sige, si Brother Arvin. Yan. Yung time na na-corner ako ni Lord kasi ako yung eldest ako, yung bigyan ko ng short ng background ng family namin. Eldest ako, tapos yung pressures na sa generation namin, first ako mag-graduate. First nag-graduate sa generation na namin, sa ancestry namin. Yung time na lagi kasi sinasabi ng papa ko, pag nadapa ka, hindi na kita babalikan. May point na yun nga, nagloko ako sa pag-aaral ko. Sobrang sipag ko, yung 4 years work ko, ginawa kong 5. 4 years na studies ko, ginawa kong 5. Pero yung course ko, walang board. Tapos ang nangyari nun, kasi yung father ko may isang salita, pag may binitawan siyang salita, ginagawa niya talaga. So yung moment na yun, alam ko hindi ako gagraduate, tapos may mga kapatid pa ako. So my time has passed na. So yung point na yun na pumunta ako sa computer shop, kasi laking computer shop ako. Tapos naglalakad daw pa uwi. So mga siguro mga 8 kilometers yun hanggang bahay. Grabe. 2 a.m. yun, tapos Wednesday yun, Wednesday ng March 17 yun, 2015. Ganun siya. Tapos naglalakad-lakad ako. Sabi ko, ano ba yung purpose ko? Ito na lang ba ako? Parang halos lahat ng pinagagawa ko, nagsawa ako sa buhay ko, kinwestiyon ko lahat. Hanggang dito na lang ba? Hanggang ganyan. Tapos si Kuya Nicky nun, kasama ko siya sa computer shop nun. Kumbaga playmate ko siya sa kasi NJ. Partner in life. Si Kuya Nicky, nagtataka ako kasi kasabayan ko siya mag-yosi, tas minsan, kasabayan ko siya mag-yosi, yun yung bonding namin, tapos naglalaro kami. Tapos nagtataka ako, bakit tuwing yayayain ko siya, hindi siya sumasama. Tapos sabi niya, alam kong wala siyang work noon. Tapos sabi, may pera ako noon kasi naglalaro ako sa computer, tapos player ako, nagkakapera. Sabi ko, Lilibi kita, laro tayo, ganyan. Gusto ko siya makabanding kasi sobrang tagal na. Tapos tuwing nakikita ko siya, iba yung aura ng pinaproject niya. Sabi ko, parang hindi to yung kilala kong Kuya Nicky Tapos lasing pa ako noon, lasing ako, pero nakikita ko siya. Sabi ko, parang iba yung aura niya. Tapos, lagi pa kaming tumatambay sa bahay nila Ate Elmo noon, kumakain, may fellowship din kami. Nagluluto na talaga siya noon. Nagtataka lang talaga ako one day, nung kalang ko ang magiging pariwara na ako, yung di mo alam kung magiging basurero ka kasi di ka makapagtapos Parang indoctrinated ka pag hindi ka nakapagtapos, magiging basurero ka, ganyan. Wala kang direction kasi ganun yung mapupulutin ka sa kangkungan, in short. Kasi Kuya Nicky, alam ko yung lifestyle niya kasi kasama ko nga siya, part ng circle ko siya. So nagtataka ako bakit iba yung aura niya. Tapos parang lahat ng ibigay ko, ayaw niya. Yossi, laro ka, sige, laro ka lang dyan, akong bahala sa'yo, ganyan. Hindi naman ako. Tapos sabi ko, tambay tayo, ganyan, laro tayong ganito, ganyan. Kasi gusto ko siya makamanding. Tapos sabi niya, hindi bro, lalagin lang ako kasi may a-apply lang ako, saglit lang ako, ganyan. Tapos hanggang nagka-work siya. Tapos ako naman,
hindi ko alam kung babalikan pa ako ng parents ko para tapusin yung yung school. Tapos dumating si Kuya Nikki, in-invite ako. Sabi ko, halika kasama ka sa akin. May work na siya noon. Tapos iba na yung iba talaga yung aura niya parang, kasi, kilala mo, knowing Kuya Nikki, bugnutin di ba? Oh, iba na yung aura niya. Bugnutin, laging galit. Pero yung time na siya, kinakausap niya ako, iba talaga, masaya, parang may something na hindi ko alam maipaliwanag. Hanggang sa, hindi ko alam kung ako yung unang in-invite. Parang rin kasi, Andrew and Peter Dalawa kami, automatic. Isa lang in-invite, dalawa kami. So, ang galing nangyari. Tapos pagpunta sa FCM, doon na nalaman, ito pala yun, sabi ko. Tapos yung may Do You Believe na movies noon Tapos nagkaroon ng, ng reflections sa bawat buhay ng characters doon. Every characters naka-relate ka sa mga stories nila kasi may part ng buhay nila na naranasan mo rin. So, as time goes by, kasi sabi niya movie lang yun Tapos nagulat ako movie, tapos may banda. Nakaset yung stage, ang laki. Sabi ko, ito concert, something movie. Pero nasa theater talaga. Nasa movie siya. Tapos yun, yung araw na yun, in-explain niya sa akin, tapos may kumausap sa akin din. Tapos kinuha yung commitment ko. Kasi nagtataka na ako, ba't anong meron sa kanya? Anong nangyari sa kanya Parang nireset yung utak niya, nireprogram siya. Talagang totally kasi na talaga. Ibang-iba yung aura niya. Tapos yun nga. To come story short, yun. Nagpatuloy ako. Pinaliwanag niya sa akin how to know Christ. Tapos may pag-asa ka pa. Believe, pray. Tapos yung by faith lang din, nag-pray din ako na ganyan. Sa awa ng Diyos, inalaw ni Lord na matapos yung degree ko. Tapos naging provider din ako sa family. Hanggang as of now, isa na lang yung pinapatapos namin, pinagtutulungan. So, Parang kayo pinagtutulungan? Pinagtutulungan mapagtapos. Yun. Malinaw. Kasi yung background ng family ko, father ko is farmer, tas yung mama ko is maid. Pero tsinaga-tsaga nila kami, tas tinuruan. Tas by guided ng leadership ni Kuya Nikki, Wow. na unti-unti, na ganito dapat, pag ganito, ganyan. Firm. Tas yun, sinusundan ko lang din. Kasi nakikita ko nagbago siya talaga. From the way na pagkakakilala ko sa kanya. Kaya yun din, nagpatuloy din ako. Yun. Siya yung nilulook up ko kasi na Palakpakan natin si God, di ba? Ang gandang testimony. Di ba? Na kung paano siya binago ng Panginoon. Dati pala, partner kayo, ha? Partner pala kayo dati, ha? Partners in crime. Saan kayo nag-yosi? Sa kanto ng Araneta Avenue, kaya pala bumabaha na dun ngayon. Pinalis na kayo ni Lord. Laging binabaha dun, Yeah, so, nakita mo kung paano ka binago ng Panginoon from being sinners, from being walang knowledge about kay God. Feeling mo, ano yung feeling mo noon? Parang wala pariwara na buhay mo. Kala mo magiging basurero ka na lang, parang ganon. Di ba? Pero now, how you respond to God, di ba? Na ikaw ay kumilala sa Panginoong Yesus, parang wala ka ng pag-asa Di ba? It is because you have faith, kaya mo tinanggap ang Panginoong Yesus, sumama kay Brother Nicky sa FCM. Tinulak ka ba niya? Hinata ka ba niya? In-invite ka lang niya, di ba? Pero, it is your decision kung bakit ka pumunta doon. Di ba? Kasi kung, okay, Brother Nicky, pakin talaga kita doon, pumasok ka dyan, magbago ka. Diba? Pero, how to respond, di ba, kay God, di ba, ay yung pananampalataya talaga natin. Nababaguhin tayo ng Diyos. Nababaguhin ni God yung buhay natin. Di ba? Kaya yung 4 years course mo, tinapos mo ng 5 years. Okay lang yun. Yung 1 year, review. Review yung 1 year mo. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 14, He redeemed us in order that the blessing, pakinggan nyo to, given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Nakita naman natin, di ba, kung ganong na-honor ni God, di ba? Kung paano niya talagang binless si Abraham. Diba? Napakaraming sa yung pinangako ng Diyos. Diba? Magkakaroon ka ng maraming anak. Binigay ng Panginoon. Bakit kaya binigay ng Diyos yun?
Nakita ng Diyos yung puso ni Abraham. Tama? Kaya sabi dito, yung blessing na yon, it might come to the Gentiles through Christ Jesus so that by faith, we might receive the promise of the Spirit. Gusto niyo bang ma-receive yung promise ng Spirit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Why? Nakita niyo ba? Nakakita na ba kayo ng Espiritu? Nakakita na kayo ng Espiritu? Kasi pag nakita kayo ng Espiritu, iba na isipin niyo. Multo. Diba? Tama? Pero yung Spirit dito, the Spirit of God, hindi natin nakikita. Tama? Invisible yan. Yung Spirit ng Panginoon, invisible yan. Hindi mo nakikita. Kasi ganyan yung faith. Diba? We cannot see the Spirit, but we need the Spirit. Tama? And because of faith, no, yung pananampalataya natin dun sa bagay na hindi nakikita, naniniwala tayo na merong Trinity. The God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tama? Tandaan nyo, pagka yung tatlo na yan nawala sa pananampalataya mo, paniniwala mo, ay, para ka lang naglalaro sa buhay mo. Di ba? Para lang sinabi mo na ikaw may katawan ka, wala kang espiritu. Katawan mo lang. Di ba? Para kang walang espiritu, wala kang kaluluwa. Pero now, merong God the Father, merong God Son, God the Holy Spirit. That's the Trinity. Di ba? Naniniwala ba kayo sa Trinity? Lilinawin lang natin para mas maganda yung pag-aaral natin, no? Kasi, para lang sa kaalaman nyo, no? Yung mga kamag-anak ko kasi, side ni Papa, mga oneness sila. One God believer yun sila. Kahit yung panganay naming kapatid, oneness sila. Sila ay JMCIM. Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, hindi sila naniniwala pag, alam niyo ba yung kanta natin na yung, basta any song na may word na Yahweh, Jehovah, sila dyan? Allergy sila dyan. Kaya pag binasa mo yung Bible nila sa Old Testament, walang salitang Yahweh. Puro God. Puro God, God. Walang Yahweh. Sa Tagalog yun, Diyos. Diba? Sa kanila, wala yung word na yun. Kaya nga, alam nyo, minsan, nadidisip tayo doon sa mga bagay na parang tinuro lang sa'yo, hindi mo pinag-aralan. Yung parang ganon, dahil nakinig ka lang pero hindi mo pinag-aralan. Diba? Kaya ako nalulungkot ako doon sa part na yon, no, ng belief nila. Pero I praise God pa rin kasi kumilala sila sa Panginoon. Nakilala naman sila sa Panginoon. Pero alam nyo, ito yung napansin ko Pag yung buhay natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, pag wala talaga yung word ni Lord, may kita mo parang yung spirituality mo, yung parang kang tawag doon, unstable. Kasi gano'n yung nakikita ko sa kanila. Tanungin mo sila sa Word of God. Wala kaya ako natuwa ako kasi yung pinsan ko sa US, nagsishare siya ng word. Wow, sabi ko, may makakasundo na ako sa mga pinsan ko. Diba kasi sila, ang galing nila sumamba Umiiyak sila. Nagwawala sila doon. Pero wala silang word. Now, pakinggan nyo mga kapatid, ang tunay na pagsamba sa Panginoong Yesus, yung tunay na pag-surrender ng buhay mo sa Panginoong Yesus, hindi lang yung the bondage of sin. Pinalaya tayo ng Diyos sa maling kaisipan. Naniwala ba kayo doon? Nirenew na ni Lord yung ating mind. Tinransform na tayo ng Panginoon. Kaya dapat, baguhin na rin natin yung way ng pamumuhay natin sa labas ng simbahan. Amen? Amen. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 22 and 26, but the scriptures declare that we are all prisoners of sin. So, we receive God's promise of freedom. Diba? Kaya mahalaga yung faith kasi maunawa natin dito, no?
maunawaan natin dito na pinalaya tayo ni God from being prisoners of sin. Diba? Kaya ang kailangan mo lang gawin, sabi dyan, is only by believing in Jesus Christ. In verse 26, so in Christ Jesus, you are all children of God. Through faith. Wow. Ang sarap pakinggan, no? Na pag tayo sinabing we are the children of God. Pero hindi tayo nagpapakaanak sa Panginoon. Hello? Tuwan-tuwa lang tayo na tinatawag tayong children of God, son of God. Di naman tayo nagpapakaanak sa Panginoon. So bilang anak, kailangan marunong tayong sumunod kay God. Pwede po ba yun? Sabihin nyo lang kung ayaw nyo. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 9 to 12. We accept human testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God, which He has given about His Son. Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe, God has made him out to be, because they have not believed the testimony God has given about His Son. And this is the testimony. Pakinggan niyo to. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. And whoever does not have the Son does not have life. Kaya pag wala si Kristo sa buhay mo, wala kang buhay. Patay ka. Diba? Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, mga kapatid, kahit anong gawin mong enjoyment sa buhay mo, nagpapakasaya ka, laging may kulang. Kasi absent si Christ. Diba? Kaya nga sabi ko kahapon ako, nakikinita ako na yung sitwasyon natin kanina eh. Kaya nga sabi ko, pag nagkataon si Bagyong Krising, si Krising masisisi talaga kung bakit hindi nakapagsimba yung mga member eh. Yeah? Masisi, tiga mo. Bakit di mga nag-search? Kasi po maulan. Hindi nga umulan mula alas 8 ng umaga hanggang, ewan ko ngayon, umuulan ba? Di ba? Kung makikita natin yung favor lagi ng Panginoon, kung nasa puso natin lagi si God, makikita natin yung favor ni Lord. Hindi ko na nga pinaulan para makapunta kayo ng church eh. Para ngayon wala kayong dahilan, wala kayong sisihin. Hindi nyo nasisihin si Habagat. Hindi nyo nasisihin si Krising. Di ba? Hindi natin nakikita yun. Nila pala. Nandito tayo eh. Hindi nila nakikita yun eh. Di ba? Kaya tayo love natin si Lord. Amen. Amen kayo dyan ha. Amen ha. Faith is trusting in God and having confidence in God. It is obedient action based on the, number 1, the nature of God. Sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Lahat daw ng maganda, mabuti, lahat ng perfect, di ba? Gift is from God, from above. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Kaya huwag ka mag-focus sa mga pangit na bagay sa buhay mo. Kaya huwag ka mag-focus sa mga pangit na bagay na nangyayari sa paligid mo. Kasi wala nang maganda. Hindi yung katabi mo. Wala nang, pasama na ng pasama yung nangyayari sa mundo. It's natural. It's natural, mga kapatid. Di ba? Kaya kailangan natin just look at the things, di ba? Just look at the things na maganda. Pwede ba yon? Na yung magandang bagay na lang tignan natin, wag na yung pangit. Diba? Kasi pag yung pangit tinignan mo, pag lumingon ka, madidisappoint ka. Try mo. No, diba? May nag-react. May nag-react ka. Sino yun? Sino yung nag-react? Kayo ha? Hinuhuli ko lang kayo ha? Hinuhuli ko lang kayo, baka mamaya ha? Lahat ng bagay na mabuti is from God. Amen? Kaya lagi lang natin tatandaan that God has done many things
sa buhay natin. At lahat ng bagay na yun mabuti at maganda. Amen? Kaya lang di nagiging maganda resulta kasi sa ginagawa mo. Yun lang yun. Pero lahat ng ginagawa ni Diyos, ni God sa buhay natin maganda. And yung will niya is perfect. Sabi ng Psalms chapter 146, verse 5 to 6, Blessed are those whose health is the God is of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. Sabihin mo nga sa katabi mo, He is faithful forever. Ikaw, kailan ka magiging faithful? Sumagot ba? Aray ko. Now, sabi dito, God's nature, eto, pakinggan nyo ito mga kapatid. God's nature is constant. He cannot change, He cannot fail, and He cannot lie. If God's nature is constant, mga kapatid, dapat isa din sa maging nature natin, ito, yung pagiging consistent natin. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, consistent daw. Alisin na natin yung espiritu ng pagiging kabuti. Lulubog, lilitaw. Diba? So, kailangan consistent yung paglilingkod natin sa Panginoon. Consistent lahat ng bagay na gagawin natin para sa Panginoon. Amen? Gusto nyo ba yon maging consistent? Oh, kayo gagawa nun. Diba? Next. The saving work of Christ. Sabi ng Romans 5 verse 8, But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Napansin nyo ba? Parang from lesson 1 to lesson 6, how many times na binanggit itong demonstration ng Panginoon ng kanyang pag-ibig? Ibig sabihin, ganun kahalaga na maunawaan natin, that's the demonstration of God's love mismo si Jesus Christ. Yung kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid na maunawaan nyo yung kahalagahan ng paglilingkod kay God. Huwag tayong petiks-petiks dyan. Di ba? We need to, kailangan natin ng, ano ba tawag dito? Ng more effort para sa paglilingkod natin kay Lord. Nakampante na lang ba kayo na come and go kayo every Sunday? Tapos Monday to Saturday, wala kayong ginagawa to feed your soul, to feed your spirit, para makakain yung spiritual yung katawan. Kayo lang lumalaki eh. Aray ko. Kayo lang tumataba. Yung mga kaluluwa yung mga kaluluwa malnourished. Diba? That's how important the Word of God, mga kapatid. Amen? To put your faith in Christ, sabi diyan, this is God's only mean for all men to be saved. Eto, kasabi ko lang. Diba? Ito isa sa obedient action natin. It's the Word of God. The grass, sabi ng Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall. But the word of our God endures forever. Amen. Langit at lupa mawawala, ngunit di ang salita ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya kung gusto nyo maranasan ang pangako ng Diyos, manampalataya kay sa salita ng Diyos. Amen? God's promises are true. His word never changes. Put your faith in God because His word stands forever. Amen? Now, here is the salvation by grace through faith. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11. Ang ganda nito. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Godly sorrow brings repentance,
that leads to salvation and leaves no regret but worldly sorrow brings death. Pakinggan niyo ha. Sabi sa Tagalog, tignan niyo ang binunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at naging masigasig kayo na linisin ang inyong pangalan. Nagagalit kayo sa mali. Nagkakaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nananabik kayo sa aking pagdating. Kaya alam nyo, ito yung isa sa pinakamagandang bagay, no, na sinasabi dito. Yung pag-iyak mo sa Panginoon, yung luha na binibigay mo o yung nilalabas ng iyong mga mata, pag yan totoo, pag yan totoo, na pag-iyak mo para sa Panginoon, ibig sabihin, binago ka ng Diyos. Kasi sabi dito, a godly sorrow brings repentance. Kailangan yung pag-iyak talaga, yung umiiyak ka sa Diyos, sana totoo, na humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi yung umiyak ka dahil umiyak yung katabi mo, nahawa ka. Hello? Kaya napakahalaga po, no, yung true repentance natin sa Panginoong Yesus. Yung pag-iyak mo sa Diyos, nabibilang ng Diyos lahat ng luha mo eh. Tama? Kaya dapat maging totoo yung pag-iyak natin sa Panginoong Yesus. Naranasan niyo na umiyak kay God? Hindi dahil nakipag-iwalay yung ano mo Naranasan mo nang umiyak kay God dahil napifeel ka ng presence, napifeel ka ng Holy Spirit? Di ba ang sarap? Di ba ang sarap? Na pagtapos mong umiyak, para kang wow. Para kang, kumbaga sa nilalagnat, gumaling ka sa lagnat mo. Ganun yung feeling na parang ang bigat-bigat, pero nung umiyak ka sa Panginoon, you worship God, no? Na totoong pagsamba sa Panginoon, ang sarap sa pakiramdam. Amen? In verse 11, sabi diyan, see what this godly sorrow has produced in. Kanina, ito yung tinagalog ko. What earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. Ibig sabihin, yung tunay daw na pag-iyak natin, no, para sa Panginoon, yung makadiyos na pag-iyak, yung makadiyos na pagsusumamo, ibig sabihin totoo. Buong puso, sa puso nang gagaling. Di ba? Ang sabi diyan, ikaw ay nagiging masikap. Hindi ka nagiging tamad. Nagiging masigasig ka. Ito matindi. Nagagalit ka sa mali. Nowadays, mga kabataan, tuwan-tuwa sa mali. Hello? Diba? Nagiging normal na ang mali. Tama? Tama ba? Natatawa si Jael. Kanina pa si Jael natatawa eh. Napansin nyo, nagiging normal na yung mali sa panahon ngayon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na huwag nating maranasan na umiyak ka, no? Dahil hindi ka pinaiyak ng Diyos. Umiyak ka dahil sa bigat na nararamdaman mo sa buhay mo, parang wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Diba? Sana maranasan natin yung umiiyak ka sa Panginoon kasi meron kang gustong isuko. Umiiyak ka sa Panginoon kasi gusto mong makalaya. Umiiyak ka sa Panginoon kasi ito yung desire ng puso mo na maranasan ng Diyos. Umiiyak ka kay God kasi, Lord, gusto ko gamitin mo ko. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, but in your own ways, Lord, gamitin mo ko. Amen? At every point, you have proved yourselves to be innocent in this matter. Hallelujah. Sabi po dyan, salvation results from the grace of God when He gave His Son, Jesus, to die for you. The single act is God's only remedy for sin. Others who deny this truth and choose not to believe in Jesus can never be saved. For one to be saved, one must fully believe in God and the salvation He provided for in Christ. Again, salvation is by grace through faith. Ito maganda. Gusto ko ulit kayong tanungin. In your own words, explain how God's grace and man's faith are related to salvation. Magre-reflect dapat sa ano nyo yan?
sa reflection nyo. Ganito pa rin ba ginagawa nyo? Sinasagot nyo yung ano? Okay, maganda yan. Next Sunday. Insight for life. Salvation is purely an act of God. It flows out of His abundant grace and reaches out to all people of all kinds at all times. His power made it available to anyone who believes in God in the work of Christ. Salvation does not result from one's good works. There is nothing that a man can do to earn his salvation. Okay, inuulit-ulit lang. No amount of good works, even religion and moral living can erase one's offense before God. Therefore, no one can boast of anything he has that makes him deserving of God's gift of salvation. Alam niyo, pinapaulit-ulit kanina pa, no? That no one, no? Na wala tayo, nothing, no? No man can earn for salvation. Alam niyo, ang tinuturo ng Panginoon as a Christian, pakinggan niyo na mga kapatid. Hello? Ang tinuturo ng Diyos as a Christian, huwag kang mayabang. Amen? Huwag kang mayabang. Diba sabi niya, He has that makes him deserving of God's gift of salvation. It's a gift, so no one can boast. Kaya alam mo, galit ang Diyos talaga sa Kristiyanong mayabang eh. Kaya, wala tayo ipagyayabang sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Na kahit maganda yung buhok mo, maganda yung damit mo, maganda yung aura mo, wala kayo pagyayabang sa Panginoon. Amen? Wala tayong maipagyayabang sa Panginoon. Kahit gaano tayo kagaling. Kakatiting lang yan. Lalo na hindi ka nagpapagamit kay Lord wholeheartedly. E di lalo na naging katiting yan. Lalo na, sabi ni Pastor dito, nandito na. Imbis na nandito na, hindi na nakita. Amen? Salvation is complete. We do not add anything on it. Okay, kompleto na daw yan, yung salvation. Wala na yung kailangang i-add. Masaya ba yun? Ayaw nyo ba nun? O sige. Because it is purely God's gift, all one has to do is to simply accept this gift in faith. And, napakahalaga. Accept with faith, hindi lang basta faith. You need humility. Alam nyo, para magkaroon kayo ng humility, kailangan marunong kayo mag-submit. Pag di ka marunong mag-submit, kahit kailan di ka marunong matututo magpakumbaba. Kasi di mo alam kung paano yung word na submission. Tama? Kaya kung gusto mo, maging mapagpakumbaba at itaas ka ng Panginoon, mag-submit ka sa Diyos. Faith in God is believing the grace He provided us. The only thing that is left for man to do is to absolutely believe in God. This means repenting of all his sins and putting his faith in Christ. Faith results in righteousness before God. The Bible testifies of Abraham who was credited as righteous because of his faith in God. Bakit naging righteous si Abraham? Naging faithful siya, namuhay siya ng faithful sa Panginoong Hesus. Hindi lang basta pananampalataya, kundi pagiging tapat sa Panginoong Hesus. The same is true to anyone who believes in God. God will forgive him of all sins and he will be righteous in the sight of God. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Na maging righteous tayo sa paningin ng Diyos? Maging faithful tayo sa Diyos. Now, practical application. Do you have beliefs that good works will earn your salvation? Ask God to forgive you for believing this lie. Thank Him for lavishing His grace on you. Stop boasting about your goodness. Ayan. Stop boasting daw, ha? Huwag mayabang. And the good works you've done. You can never earn salvation anyway. Now, for the last, tuwan-tuwa nung narinig yung last, Yun. Think of someone who still believes that his good works will earn. May kakilala ba kayo nito?
Meron ka kakilala na yung kanyang kaligtasan dahil sa mabuti niyang gawa? Meron? O hindi tunay na ligtas yun. Ang gagawin mo, pray for that person and ask God to help him see that salvation is only provided through Jesus Christ. Pangalawa, find opportunity to share the truth you learn in that lesson. Yan. So, hindi lang tayo dito natututo mga kapatid. Kailangan na isi-share natin yung mga natututunan natin. Amen? Nung kailan palas, tsaka naririnig ko yung mga nag-i-amen na talaga na, woo! Di ba? Kaya, alam nyo, that's the purpose of intentional moves. Di ba? Na hindi lang tayo matuto, kundi matuto rin sila from what we have learned. Tama? Kaya, lalo na sa mga nagtatrabaho, di ba? Share nyo sa mga kasama nyo yan. Alam nyo ba, pag-ibig ni God, mga classmates, di ba? You can share anywhere. Di ba? Kaysa nagchichismis, tsaka kaysa pinagchichismisan nyo yung katrabaho nyo, classmate nyo, pagchismisan nyo si Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige, so